Ihatid mo lang ako sa farm. Babayaran na lang kita kapag sumahod na ako as manager. Puno ng kumpiyansa na sabi ni Krisa nang makapasok at makaupo siya sa tabi ng lalaki. Hindi siya nag-thank you sa pagbukas nito ng pinto para sa kanya. Ngunit aminado talaga ang dalaga na agad niyang naramdaman na parang sumikip ang mundo niya dahil sa init ng presensya nito. Hindi ito sumagot maliban sa mahinang tawa na parang nakakaloko. Tiningnan lang niya ito ng masama pero hindi na nito iyon nakita dahil pinaandar na ang sakyan. Napasimangot na lang si Krisa sa pambabaliwala nito sa kanya. Ni hindi man lang sinulyapan ang legs niya na pinag-cross pa niya. Makinis at maputi pa rin naman ang mga iyon kahit maputik. Samantalang siya, hindi niya napigilan ang sarili na sulyapan ng katabi at pasimpleng sinipat ng tingin. Gosh, this man was really tall. May ibubuga rin kapag itinabi sa mga Italyano at iba pang foreigner na nakasama na niya. Nagmukha ngang masikip ang driver's seat dahil sa tangkad ng lalaki. Nagmistulang laruan lang din ang manibela na hawak dahil sa malalaking palad nito. Huwag mo kong titigan habang nagmamaneho. Napaangat ng mukha ang dalaga nang marinig niya ang sinabing iyon ng lalaki. Napalunok siya na magtama ang mga mata nilang dalawa. Nakatiimbagang ito na ikinakunot ng noo niya. Bakit? Masama na bang tumingin sa'yo? And besides, hindi kita tinitingnan, no? Feeling mo naman. Pataray na depensa niya. She hissed before she looked away. Paano ba kasi niya nakita na tinitingnan ko siya? At bakit kayang init ng ulo nito sa kanya? First meeting pa lang naman nila. Kadalasan sa mga lalaking una nakakasalamuhan niya ay humahanga na agad kay Krisa. Pero itong isang ito, galit na agad sa kanya bago pa man niya sirain ang sakyan nito. Kung wala lang talaga siyang kailangan dito, kanina pa niya ito minura ng minura. Ngunit hindi niya papayagan na ito pa ang maging hadlang para magtagumpay siya sa farm na iyon at may maipagmalaki siya sa kanyang ama pagbalik niya ng Manila. Dahil parang wala namang balak ang lalaki na kausapin siya o kahit magpakilala man lang, ni hindi nga tinanong ang pangalan niya, kaya inabala na lang ni Krisa ang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Unang dumako ang kanyang mga mata sa loob ng pick-up truck nito. And she admitted na kahit luma na, malinis at maayos pa rin ang loob noon. Masarap din sa ilong ang amoy na nalalanghap niya. O sadyang mabango lang ang lalaking katabi niya. Kanina pa niya napapansin na kahit pawisan, nangingibabaw pa rin ang male scent nito na parang ang sarap habulin ng ilong kapag nalanghap. Shut up, Krisa. Kailan pa bumaba ang taste mo sa lalaki? Mariing suway ng kanyang isipan. Ilang sandali pa inatanaw na ni Krisa ang karatula na may nakasulat na Welcome to Bukid ni Jose Farm. At aminado ang dalaga na namangha siya sa nakita ng mga mata niya. Akala niya kasi ay isa lang iyong ordinaryong farm dahil sa kalsada na nadaanan niya kanina. But Bukid ni Jose was huge and beautiful. Nakakalula ang lawak at nagagandahang scenery na nadaanan nila. Hindi siya sigurado pero sa tansya niya, mahigit na tiers ang lawak ng farm. Ang dami na nga nilang nadaanan tulad ng museum, zoo, orchidarium, hydroponics, farm at mga farm-to-table restaurant. Bago nila narating ang isang maliit na kubo na yari sa pawid at kawayan. At kahit yun man ay napahanga si Krisa. She felt at home nang dalhin siya ng lalaki sa loob noon. Dito ka nakatira? Tanong niya nang ilibot niya ang tingin sa paligid. May isang set ng bamboo seat sa sala at center table na gawa rin sa kawayan. May buhay na halaman na nakalagay sa paso sa gitna noon. Pati sa ibang sulok ng kubo ay may mga halaman din. Kung sino man ang nakatira sa kubo na iyon, ay nagpapakita lamang iyon na mahilig ito sa halaman. May puting kortina ang nakahiwalay sa sala at maliit na kusina. Bukod doon, iisang pinto lang ang napansin ni Krisa na marahil ay siyang silid ng nakatira sa kubo na iyon. Bagyang tumaas ang kilay niya at sulok ng kanyang labi. Muntik na niyang maibulalas ang paghanga sa bahay na iyon dahil sa sobrang ayos at linis ng paligid. Buti na alala niya na baka doon nga nakatira ang lalaking kasama. Lumaki pa ang ulo kapag pinuri niya. Sino nga uli may-ari nitong farm? Pag-iiba ng tanong ni Krisa matapos siyang hindi sagutin ng lalaki. Sa halip ay ang farm na lang ang pinuri niya. Mukhang hindi naman pala siya kuripot kasi sobrang linis at ganda nitong bukid ni Jose. Ang lawak-lawak pa. For sure na malaki din ang kinikita niya rito. Nagtataka lang ako kung bakit yung kalsada na papunta rito hindi niya mapagawa. Walang preno na komento pa ng dalaga. O baka naman dahil bulsa lang niya ang mahalaga at wala siyang paka sa mga taong pumapasok dito. Kung tutuusin, ganun din naman si Krisa. Wala din naman siyang pake sa mga taong nagtatrabaho at tumatangkilik sa lahat ng kumpanya na pag-aari nila, diba? Sobrang naiinis lang talaga siya sa may-ari nitong farm dahil sa mga naranasan niya ngayong araw.
Tigilan mo na ang pagrereklamo at magpalit ka na bago mo pa madumihan ang sofa ko. Sa halip ay seryosong utos sa kanya na lalaki bago ito pumasok sa pinto na nahulaan niya na silid. So tama nga ang hula niya na sa kubong iyon ito nakatira. Pagbalik ng lalaki, may dala na itong puting tuwalya at toiletries na hindi pa nagagamit. Iniabot nito ang mga iyon sa kanya habang seryoso pa rin ang muka. Paglabas mo ng pinto, may makikita ka pang pinto na yero. Yun ang banyo. What? Anong pinto na yero? Hindi ito sumagot. Mukhang naiinip na ito sa pag-aabot ng tuwalya na hindi pa rin niya tinatanggap. Kaya ipinatong na lang nito iyon sa balikat niya. Hugasan mo mabuti yung mga sugat at galos mo para magamot pagkatapos mong maligo. Linisin mo na rin yung banyo bago ka lumabas dahil may ibang gumagamit noon. Utos pa nito sa kanya at ibinigay ang toiletries bago siya tinalikuran. Pero bago pa man ito makapasok sa kusina ay muli itong bumaling sa kanya. Oo nga pala. Welcome dito sa bukid ni Jose Farm. Yun lang at tuloy-tuloy na siyang iniwanan. Naiwanan si Krisa na kumikibot-kibot ang mga labi. Ano yun? Pakonsuelo sa pag-utos-utos nito sa kanya? How dare him? Kung hindi lang talaga maayos at malinis ang banyo na pinasukan niya kanina, siguradong puro reklamo na naman. Sana si Krisa. Ngayon lang siya naka-encounter na ang banyo ay nasa labas ng bahay. Dahil nakalimutan niyang dalhin ang backpack na may mga lamang damit niya, kaya nakatapis lang ng towel nang lumabas siya ng banyo. Nagulat pa siya nang makitang may mangilan-ngilang kalalakihan sa di kalayuan ang napahinto sa pagtatanim at napatingin sa kanya. What are you staring? Naputol lang akmang pagsigaw ni Krisa nang bigla na lang may humablot sa braso niya at hinila siya papasok sa loob ng kubo. At yun ay walang iba kundi ang masungit na lalaki. Get off me, jerk! Asik niya rito nang makapasok sila sa loob. Para kasi siyang napaso sa pagkakadikit ng mga balat nila. Tila may kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya na hindi kaya ipaliwanag ng dalaga. At naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang nagustuhan niya ang init na nagmumula roon. Lalo siyang nainis nang maalala na isang lalaki pa lang ang nagparamdam sa kanya ng ganoon. Ang estrangherong lalaki na nakilala niya noon sa bar at pinagtaguan siya. Bakit ka lumabas ng ganyan na itsura mo? Alam mo naman na may mga tao sa labas, diba? Sita sa kanya na lalaki bago pa man siya makadistansya rito. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. At anong gusto mong gawin ko? Lumabas lang nakahubad? Gumanti rin ang pagsusungit si Krisa. Nasa labas ang banyo mo at naiwan ko rito sa loob ang bag ko. Hindi ito nakasagot. Pero kung tingnan siya, kulang na lang ay sabihin nitong alangan naman na ang banyo pa nito mag-adjust samantalang siya itong nakikigamit lang. Wait, bakit ka ba nagagalit na ganito ang tsura ko? Ano naman ang pake mo kung rumampa man ako sa labas nang nakatapis lang? Kinabahan si Krisa nang bigla itong humakbang para tawirin ang natitira nilang distansya hanggang sa gahiblan na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. He looked at her intently that almost shivered her spines. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga at matapang na sinalubong pa ang tingin ng lalaki kaysa ang umatras. You think you're scary? Taas noon na sabi pa niya, kahit ang totoo ay parang binabayo na ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi porket isirakay mo ako at pinagamit ng banyo ay may karapatan ka ng utus-utusan ako at sabihan kung ano ang dapat na gawin ko. As if naman, hindi ko alam na kaya mo lang ito ginagawa dahil natatakot ka na baka tanggalin nga kita sa trabaho kapag naging manager na ako rito. Masyado nga talagang mataas ang tingin mo sa sarili mo, ano? Hindi na ako nagtataka kung bakit dito ka napadpad. Makahulog ang wika nito bago dumilim na naman ang anyo. Gusto sana niya itong usisain pero nagpipigil siya. As if naman nasasagutin siya nito. Magbihis ka na para maihatid na kita sa gusto mong puntahan dito sa farm. Utos na naman ito kay Krisa at itinuro ang nag-iisang pinto. Pagkatapos ay walang pasabi na iniwan siya. Gusto niyang tumili sa inis dahil wala pang lalaki ang gumawa noon sa kanya. Pero bandang huli ay sumunod din naman siya. Natigilan na lang siya na makarating siya sa loob at napatunayan niyang silid nga iyon ng lalaki. Dahil nakita niya ang checkered long sleeve na suot nito kanina na nakasampay sa likod ng pinto. Sandaling napahinto sa paghakbang palabas ng pinto si Krisa na makita niya ang lalaki na nakaupo sa may sala. Tila hinihintay siya. Hinintay muna niya na magsalita ito bago lumapit sa akin naroroonan nito para kunin ang mga natitira pa niyang gamit. Ngunit nakatingin lang ito sa kanya. Walang kibo. Siya ang unang hindi nakatagal sa pagtititigan nilang iyon kaya umirap na lang ang dalaga. I'm leaving. Hindi mo na ako kailangan samahan pa. Kaya ko na mag-apply ng mag-isa. Tinasan pa niya ito ng noo at akmang aabutin ng sandals niya na nasa sahig para lang matigilan nang makitang malinis na ang mga iyon.
At hindi niya natatanda ang nilinis niya iyon sa banyo kanina. May hindi pa nagagamit na tsunela sa loob ang ginamit niya kanina at yun ang suot-suot niya hanggang ngayon. Kunot ang noon na binalingan niya ang walang imik pa rin na lalaki. Naiwanan mo sa labas kaya nilinisan ng isa sa mga kasamahan ko. Malamig na paliwanag agad nito bago pa man siya makapag-usisa. Really? Kung sino man siya? Buti pa siya may malasakit sa akin. Aminado si Krisa na medyo na-touch siya sa gumawa noon sa sandals niya pero hindi lang niya ipinakita sa kaharap. Hindi katulad ng iba dyan. Tiningnan siya nito ng masama. Akala niya susumbatan siya nito sa pagpapasakay at pagpapatuloy nito sa kubong iyon. Pero nagulat siya nang sa halip ay hinila siya nito paupo sa upuang kawayan. Mabilis nitong kinuha ang medical kit na ngayon lang niya napansin sa ibabaw ng center table. Sa lubong ang mga kilay na inilabas nito ang bulak at hydrogen peroxide. Literal na panganga si Krisa dahil sa biglang pagluhod ng lalaki sa harap niya at inuna nitong lapatan ang maliliit na galos sa binti niya. Hindi niya napigilan ang mapakagat labi nang maramdaman niya ang mainit nitong kamay na humawak sa binti niya. Hinaplos pa nito ang balat niya na para bang inaalam kung gaano kahaba at kalalim ang gasgas noon. Itaas mo ang paa mo. Ipatong mo sa lamesa. Walang emosyon na utos na naman ito sa kanya. Pagkatapos lagyan ng band-aid ang galos niya. Hindi alam ni Chris kung paano siya nito napasunod. Nakita na lang niya ang kanang paa na nakapatong sa center table. Wala pa ring imik ang lalaki na ginamot naman nito ang ilang galos sa talampakan niya. At pagkatapos ay saka nito pinagtuunan ng pansin ang mas malaking sugat sa paa niya. Pinag-aralan pa nito iyon sandali. Napapikit ang dalaga. She felt something strange when his huge and callous hand caressed her wound carefully. Nang masiguro nito na nilinis ng mabuti ang sugat na iyon, ay saka lang din ito iyon nilagyan ng band-aid. Isunuot pa nito sa mga paa niya ang sandals niya. Saka lang nagawang magsalita ni Krisa nang ligpitin na nito ang mga ginamit sa paglilinis ng mga sugat at galos niya. Why are you helping me? Hindi naman ako masusugatan ng malaki kung sinakay mo lang agad ako kanina. Nanulis ang uso niya. Bigla kasi siyang naliit sa tangkad na niya na 5 feet and 8 inches nang tumayo ito sa harapan niya. What a towering height. Tahimik na tumayo lang ang lalaki at isinara ang medical kit. Ganyan ka ba talaga kung magpasalamat? Tila nagtitimpi na wika nito. Miss, I have a name. Sansala niya sa iba pa nitong sasabihin. It's Krisa Munti ka rin niyang mabanggit ang apelido. Buti na lang at naitikom niya agad ang bibig. Krisa for short. Hilsay. Okay, Krisa. Hindi mo na pala kailangan magpasalamat pa. Puno ng sarkasmo ang boss nito. Napasimangot siya. Hindi niya iyon nagustuhan pero aminado naman ang dalaga dahil hindi niya kayang banggitin ang kahit simpleng thank you lang sa kagaya nito. Wala iyon sa vocabulary niya. Aalis na ako. Imbis ay sabi niya, sabay tayo at kuha sa mga gamit niya. Sabihin mo lang sa akin kung saan banda dito sa farm ang pupuntahan ko to submit my application. Maraming tao sa labas. Magtanong-tanong ka na lang. Iritadong sagot nito. Napipiko na tinapunan niya ito ng tingin. Nandito ka lang din naman. Bakit hindi pa ikaw magsabi sa akin? Dahil hindi ka marunong magpasalamat, di ba? Ibig sabihin, ayaw mo rin tumanggap ng tulong. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Nauwi sa pagmamasid sa mukha nito ang balak na pakikipagtalo sana ni Krisa. Ubod pala sana ng gwapong isang ito kung hindi lang saksakan ng sungit. Itim na itim ang medyo mahaba nitong buhok. Parang kasing itim iyon ng gabi. Ganon din ang mga mata nito na animoy nanlulunod sa sobrang kaitiman. Bumagay iyon sa mga kilay na tila sinadyang iguhit para lalo itong maging kaakit-akit na nilalang. Ang tangos pa ng ilong. Mas lalong hindi kayang i-deny ng mga mata ni Krisa ang pagkakaroon nito ng kissable lips. Masarap kaya siyang humalik? Agad niya iyong ibinaglit sa isip niya dahil napakunot noo siya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang mga mata at mga labi ng kaharap? Hindi lang niya alam kung bakit. Satisfied? Napatigil si Krisa sa pagmamasid na iyon nang marinig niya ang baritonong boss ng lalaki. Inirapan niya ito bago nag-iwas ng tingin. Bakit ba kasi hindi niya kayang pigilan ang sarili na titigan ang lalaki? Hindi naman ito ang unang beses na may nakaharap siyang katulad dito na kissable lips. Ang iba pa nga, nakahalikan na niya at isa na doon ang lalaki noon sa bar. Mahigpit na napakuyom ng kanyang mga kamao, ang dalaga, nang maalala na naman ang walang paninindigan na lalaking iyon. Aalis na talaga ako. Inrapan niya itong muli bago naglakad palabas ng pinto na bitbit na ang mga gamit niya.
Pero narinig muna niya ang pahabol ng lalaki. Magpasalamat ka lang at tutulungan kita. No way! Mabilis na nilingon niya ito at tinaasan ng kilay. Pagkatapos ay saka siya nagmamadaling lumabas ng kubo nito. Binuksan niya ang payong nang sumalubong sa kanya ang medyo malakas na ulan. Mag-a-apply ho kayo ng anong posisyon ulit, ma'am? Tila nabibingi lang na tanong ng babaeng may edad na nadaanan ni Chris sa taniman pagkatapos niyang sabihin ang pakay sa lugar na iyon. May kasama itong isa pang babae at dalawang lalaki na pawang may edad na habang nagpapahinga. Kaya dito niya naisipang magtanong. Manager? Proud na sugot ng dalaga. General manager nitong farm, to be exact. Lalong napuno ng pagtataka ang mukha ng babae. Ganon din ang mga kasamahan nito na nakarinig sa sinabi niya. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang pagtitinginan ng mga ito. Bakit? Magre-resign na ba si Sir Rai? Hindi napigilan na tanong na matandang lalaki sa mga kasama nito. Aba, malabo yung mangyari. Bulalas naman na isa pang may edad na ring babae. Mahal na mahal ni Sir Ryan itong bukid ni Jose. Kaya nga hindi pa siya nag-aasawa kasi hindi niya ito maiwan-iwanan. Tama. Kulang na nga lang pakasalan ni Sir Ryan itong farm. Dagdag pa ng babaeng pinagtanungan ni Krisa. Nabuhay ang kuryosidad ng dalaga dahil sa mga sinasabi ng mga ito tungkol sa nagngangalang Sir Ryan. Sino ba ang Ryan na iyon? Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa apat na kaharap. Halatang nag-alangan sandali na sumagot ang isa pang lalaki. Siya ho ang kasalukuyang general manager nitong farm, ma'am. Kaya imposible ho ang sinasabi niyo mag-a-apply kayo sa ganoong posisyon. At siya din ho ang mag-i-interview sa inyo bukod sa taga-HR. Tumas ang kilay ni Krisa. Hindi man lang matinag ang kumpiyansa niya sa nalaman. I don't care. For sure na hindi hamak na mas maganda ang credentials ko compare sa Sir Ryan nyo. Just wait and see. Dahil pagbalik ko rito, susiguraduhin ko na ako na ang bagong boss nyo. She flipped her hair na hindi niya napansin ang pagtitinginan ng mga kaharap habang hindi alam kung matatawa o maiinis ba sa kayabangan niya. Saan nga ulit ang HR office? Baling niya sa mga ito. Itinuro ng mga ito ang isang 2-story building na hindi naman kalakihan. Sa ibaba po ng gusali na iyon, sa unang pinto. Pero nakalib ngayon ang HR manager kaya si Sir Ryan lang ho mag-interview sa inyo. Sagot ng babaeng pinagtanungan niya kanina. Biglang nagbago ang hilat siya ng mukha nito. Halatang naiinis na sa kanya pero pinipigilan lang. Nasa second floor naman ho opisina niya. Okay. Sabi lang ni Krisa bago siya tumalikod. Hindi malang siya nagpasalamat. Gusto pa nga sana niyang balikan at tarayin ang mga iyon nang marinig niya ang masasamang sinabi ng mga ito. Kung hindi lang palakas ng palakas ang ulan. Sayabang niyang yan. Tingnan lang natin kung matatanggap siya sa kahit na anong posisyon. Kailangan natin ng dagdag na tao ngayon dito sa farm. Kaya siguradong hindi siya tatanggihan ni Sir Ryan. Hindi nga lang manager kundi taga-tanim. At ano naman ang alam ng maarte ngayon sa pagtatanim? Baka nga takot tumawak ng lupa eh. Baka nga may matay pa kapag nadikitan o kahit nakakita man lang ng putik. At nagtawanan pa ang mga ito. Nagpanting ang tenga niya pero tuloy-tuloy lang ang dalaga patungo sa gusaling iyon. Maghintay lang kayo dahil bukod sa masungit na lalaking iyon, kayo ang unang tatanggalin ko sa trabaho oras na naging general manager na ako rito. Punong-puno ng kumpiyansa sa sarili na pumasok sa gusali na iyon sa Krisa. Itiniklop niya ang payong bago siya umakyat sa hagdan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ay isang bulto ng katawan ng lalaki ang nakita niya na sumusunod sa kanya. Napahinto rin ito at napatingin sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Baka sa mukha ng dalaga ang pagkagulat, pero hindi ang mukha ng lalaking kaharap na kasama lang niya sa kubo kanina. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? May tuturuan lang ako ng leksyon. Malamig na tura nito. Tuturuan ng leksyon? Bakit? Ano pa ba ang trabaho mo rito bukod sa pagiging magsasaka? She laughed sarcastically. Punisher? He didn't answer. He just blew a loud and irritated breath before glaring at her. Mag-a-apply ka, di ba? Bakit ganyan ang suot mo? What's wrong with my outfit? Nagtataka na itinuro pa ni Krisa ang sarili. Isang high-waist short at hanging blouse ang suot niya. Alam naman niya na hindi iyon ang kop sa pag-a-apply ng trabaho. But for petty's sake, firm naman itong papasukan niya at hindi corporate world. Napatingin siya sa lalaki. Ngayon niya lang napansin na iba na ang suot nito. Isang button-down na white long-sleeve polo na nakatupi ang mga manggas hanggang siko at khaki pants and sneakers naman sa pang-ibaba. Sa nalakad nito at naka-semi-formal attire yata. Ang totoo niyan, wala namang problema sa suot ng lalaki.
Kung gwapo ito kanina, kahit naka-cowboy attire at marungis, mas gwapo ito ngayon na nakaayos at bagong ligo. Mukhang ang bango-bango pa. Hindi lang nagustuhan ni Krisa ang ideyang lihim na naman siyang napahanga rito. Sa dress code pa lang, bagsakan na. Ilang minuto pa ang dumaan bago ito nagsalitang muli. Hindi tuloy alam ng dalaga kung nahuli ba siya nito na nakatingin dito. You still have time. Pwede ka pa magpalit. Munti ka nang umarko ang isang kilay ni Krisa. Hindi niya akalain na ang magsasakang tulad nito ay marunong din palang mag-Ingles. Parang lalo tuloy itong bumango sa paningin niya sa mga sandaling iyon. Ngunit agad ding napalis dahil sa pangingialam na naman ito. Bakit ba napaka-alamero mo? Asik niya rito. Ako naman mag-a-apply at hindi naman ikaw mag-i-interview sa akin. Mind your own business, jerk. Pagkasabi noon ay mabilis na humakbang nasa hagdan ang dalaga para talikuran ang lalaki. Kahit malakas ang tiwala niya na makakapasa agad siya, ayaw pa rin ni Krisa na masira ang mood niya bago pa man siya humarap sa nagngangalang Sir Ryan na siya mag-i-interview daw sa kanya. Hindi niya lubos na kilala ang taong iyon. Baka mapurnada pa ang pagtatrabaho niya sa form na iyon kapag dinecline nito ang application niya. Pagdating ni Krisa sa second floor ay agad niyang nakita ang pinto na may kalakihan. Sa labas noon ay may lamesa at may nakaupo na babaeng mukhang secretary. Sigurado siya na iyon ang opisina ng Sir Ryan na iyon dahil wala naman siyang nakikitang ibang pinto maliban doon. Bago lumapit sa secretary ay dumaan muna siya sa ladies room na makita niya iyon. Habang nagre-retouch ng lipstick, nagdalawang isip si Krisa kung magpapalit ba ng damit nang maalala niya ang sinabi ng lalaki kanina. So dress code pa lang, bagsak ka na. Total, may dala naman siyang formal clothes. Pero nang ibabaw ang pride at pagkainis ng dalaga sa lalaking iyon, baka pumalakpak pa ang tenga nito kapag nakita siya mamaya na sununod ang utos nito. Paglabas ng ladies room ay hindi sinasadyang hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking iyon. Kahit nagmamadali siyang umakyat sa hagdan kanina, ramdam niya na nakasunod ito sa kanya. Na-conscious pa nga siya ng slight. Pero ano kaya ang gagawin niya rito sa second floor? At bakit wala siya dito? Baka dumaan din ang men's room? Sabat ng kabilang isip ni Krisa. Nagkibit balikat na lang siya at tumiretso sa lamesa ng secretary. Inilabas niya mula sa kanyang backpack ang resume at iniabot dito. Umupo po muna kayo, ma'am. Kadarating lang din po kasi ni Sir Ryan. Magalang na sabi ng nagpakilalang secretary pagkatapos sabihin ni Krisa ang pakay at binasa naman ito ang resume na ibinigay niya. Dahil walang nakalagay na job position sa resume niya kaya tinanong nito kung anong posisyon ang ina-applyan niya. Nagulat ito sa isinagot niya pero nagawa pa rin umiti sa kanya. Hindi lang siya gumanti. Ipo-forward ko na po itong resume niyo sa loob. Sabi pa nito at saka sinulatan ng job title ang papel niya. Walang imik na umupo sa visitor's lounge sa Krisa habang gumagala ang paningin niya sa paligid. Humanga naman siya sa mga muebles na nakikita ng mga mata niya. Classy and expensive. Kahit ang architectural design ng gusali ay nakakamangha rin. Kahit simple lang, halata namang mamahalin. Walang duda na bilyonaryo nga ang may-ari ng bukid ni Jose. Dahil kahit ang opisina ng general manager ay halatang pinaglaanan ng oras at pinagkagastusan. Pero bakit kaya ang kalsada na papasok dito ay hindi nito mapaglaanan ng oras at pera? Excuse me po, ma'am. Pwede na daw po kayo pumasok. Nakangiti ulit na untag ng secretary kay Krisa. Agad siyang umayos ng tayo. Ibinilin muna niya sa secretary ang backpack na dala at posturang-postura na lumapit sa pinto ng boss nito. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok at pumasok sa loob. Inihanda na niya ang pagbati kahit hindi naman niya iyon ginagawa sa mga taong mas may mababa na estado kumpara sa kanya. Sinipat pa muna ni Chris ang sariling damit at siniguradong maayos iyon bago nag-angat ng tingin. Good afternoon. Naputo lang iba pa niyang sasabihin dahil sa pamilyar na mukha ng lalaki na kaupo sa nag-iisang executive table sa loob ng opisinang iyon. Otomatikong nanlaki ang kanyang mga mata. Her lips parted nang makilala kung sino ang nasa harapan niya. Ikaw na naman? What are you doing here? Don't tell me na pati dito sinusundan mo ako. Sunod-sunod na tanong ng dalaga at sa tonong nag-aakusa. Sa halip na sumagot ay ngumiti lang ito ng nakakaloko. Parang nag-enjoy pa sa pagkagulat na nakikita sa mga mata niya. Nang mapatingin si Chris sa litratong nakapatong sa ibabaw ng table nito at may pangalan nakasulat sa ilalim noon, ay bigla siyang kinabahan. Hell no. Muntik na siyang mawala ng balanse pagkatapos niyang makumpirma ang pagkatao ng lalaking kanina pa nagpapakulo ng dugo niya. Ikaw? Ikaw ang tinatawag nilang Sir Ryan? Gulat na tanong niya.
ang general manager nitong farm? Good afternoon, miss. Imbis ay bati nito kay Krisa na hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti na nakapaskil sa mukha nito. What's your name again? Napasamangot siya. Hindi niya matanggap na hindi nito matandaan ang maganda niyang pangalan. At saka nakita naman niya na hawak nito ang resume niya. Hindi man lang ba nito binasa iyon? Krisa Monterial. Pagpapakilala niya. Wala na siyang rason pa para itago ang apelyido niya dahil nasa kamay na nito ang resume niya. Hindi naman siguro nito iisipin na siya ang unika iha ni Don Jose Miguel. Hindi lang naman siguro sila ang Monterial sa buong Pilipinas. Pero bakit kailangan niyang kabahan ngayong nalaman niya na ang lalaking kanina pa niya sinusungitan ay siya palang hahatol sa kapalaran niya sa farm na iyon? Paano ka hindi kakabahan? Kung una pa lang ay lantaran mo nang sinabi na gusto mo maging general manager. Aagawan mo pa siya ng trabaho? Aba, malay ba niyang ito pala ang unang tao na kailangan niya pakasamahan sa lugar na iyon? Please, have a seat, Miss Monterial. Mula sa nakakaloko na anyo ay naging formal ang mukha ng lalaki nang ituro sa kanya ang visitor's chair sa harap ng lamesa nito. By the way, I'm Ryan Villanueva, ang kasalukuyang general manager ng bukid ni Jose. Ryan Villanueva. Ulit ng isip ni Krisa. Bakit pati pangalan nito ay parang ang hot din? Umupo naman siya at tumarap dito. So, ikaw pala ang general manager dito? What a surprise! Hindi nito pinansin ang sarcasm sa boss niya. O baka hindi lang nito nahalata dahil pilit niya iyong pinipigilan. Ayon dito sa resume mo, nag-a-apply ka bilang isang general manager? Paninimula ni Ryan habang binabasa ang resume niya. Tama ba? Tanong nito nang sulyapan siya sandali. Hindi alam ni Krisa kung anong isasagot. Ngayon na nakaharap na niya, mismo ang taong gusto niyang agawan ng posisyon, ay biglang naumid ang dila niya. Kahit ito pa ang lalaking kanina pa nagpapainit ng ulo niya. Bigla siyang nahiya pero napatungo pa rin siya. Yes. Ilang sandaling pinagtuunan nito ng pansin ang resume niya bago nito binitawan iyon at formal na tiningnan siya. Thank you for submitting your application, Miss Monterial. I appreciate your interest in the position as a general manager here in Bukid Jose. But sad to say, after reviewing your resume, I have decided to decline moving forward in our interview process. Naintindihan naman iyon ni Krisa dahil sino ba naman tanga ang tatanggap ng aplikante kung ang kapalit naman noon ay mawawalan ito ng trabaho. Kaya lang alam niya na hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit ito dinedecline ang application niya. Napatiimbagang siya na maalala na naman niya ang sinabi nito kanina. Sa dress code pa lang bagsak ka na. Come on, Mr. Villanueva. You are being unreasonable. Hindi mo pwedeng tagihan ang application ko dahil ang ganito suot ko. Hindi lang ito tungkol sa pananamit mo, Miss Monterial. Tungkol ito sa reputasyon ng farm. Paano kita tatanggapin na manager kung una pa lang nakita ko na ang pagiging brat mo? How dare you judge me? Naiinis na pinukpok niya ng kamao ang lamesa nito. Ngayon lang niya ikinagalit na may nagsabi sa kanya ng brat. Nasaan ang professionalism mo doon kung hindi mo tatanggapin ang application ko dahil lang sinira ko sa sakyan mo? Nakasalanan mo naman? Malamig na tiningnan siya ni Ryan bago muling nagsalita. I am sorry, Miss Monterial, pero wala akong oras para makapagtalo sa'yo. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Nag-a-apply ka at na-review ko naman ang application mo. Hindi ka lang talaga pumasa sa qualification ng ina-applyan mong posisyon. Ang sabihin mo, takot ka lang talaga mawala ng trabaho dahil alam mo na mas qualified ako kaysa sa'yo. May katabing farm itong bukid ni Jose and I heard na nag-resign ang general manager nila. Malamig pa rin tura nito. Kung alam mo na qualified ka sa posisyong iyon, pwede ka mag-apply sa kanila. Ipapahatid pa kita sa empleyado ko. Kumulimlim ang gwapo mukha nito. Pwede naman ako mag-resign din at magpaubaya, pero hindi sa katulad mo. Iniinsulto ba siya nito? Nakita niya kaya kanina na poultry farm ang tinutukoy nito. Wala naman kasi ibang farm sa lugar na iyon bukod doon at itong bukid ni Jose. Pero kung nagkataon na malaki at malawak ang poultry farm na iyon, hindi pa rin papayag si Krisa. Mahigpit na ibinilin sa kanya ni Don Jose Miguel na wala siyang ibang pagtatrabahuhan bukod sa bukid ni Jose. Just give me a chance. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi pwede na hindi siya matanggap sa farm na iyon. Patutunayan ko sa iyo na karapat-dapat mo akong ihar. Mukha lang akong brat, pero madami din akong alam na trabaho. Tinutukoy ni Chris ang mga naging experience na niya noon sa Italia bago pa siya nakarating sa kinaroroonan niya ngayon. Tulad nila ng pagtatrabaho na niya sa fast food.
Kung kailangan niyang balikan iyon pansamantala para lang magtagumpay sa farm na iyon, gagawin niya. Hindi siya pinakinggan ni Ryan. Tumayo ito at ibinalik kay Chris ang resume niya. Pasensya ka na, Miss Montreal, but my decision is final. Sa iba ka na lang mag-apply. Hindi para sa iyo ang farm na ito. Napaunas sa kinaupuan niya ang dalaga nang buksan nito ang pinto ng opisina. Mukhang seryoso talaga ito na paalisin siya. Ramdam niya na pinapersonal na siya na lalaki. Siguro para makabawi sa pagsira niya sa sasakyan nito. Gayunpaman ay hindi siya papayag na mapaalis sa farm na iyon nang walang napapala. Lumapit siya dito at pinalambot ang anyo. Mr. Villanueva, please. Kahit anong posisyon o trabaho na lang ibigay niyo sa akin, willing akong tanggapin. Huwag niyo lang ako paalisin dito sa bukid ni Jose. Sa unang pagkakataon, simula nang maging min siya ay nakiusap si Krisa. At mas nagugustuhan pa niya iyon kaysa magmakaawa siya sa daddy niya na kunin na siya at ibalik sa poder nito. Dahil sa likod ng isip ni Krisa, sisiguraduhin niya na makakapaghiganti pa rin siya sa Ryan Villanueva na ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Basta ngayon, kailangan niya ito. Gagamitin muna niya ito sa kanya na pagbabayarin. Parang hindi makapaniwala na napatitig sa kanya ang lalaki. Ngunit hindi agad ito nagsalita na para bang tinatansya pa kung seryoso ba siya sa sinabi niya. Sigurado ka? Kahit ano? Sa halip na sumagot, ay tumaas lang ang kilay ni Krisa. Mukha ba ako nagbibiro? Unless ikaw itong hindi sigurado. Okay then. Muli nitong isinara ang pinto ng opisina at naglakad pabalik sa executive table nito. Akala niya ilalagpasan siya dito. Pero tumigil ito sa harapan niya na may isang hakbang ang layo. Ganoon na lang ang kaba ni Krisa nang sipatin siya nito. Tamang-tama, kulang kami ng mga taga-tanim at taga-tali ng kamatis. Since sinabi mo na okay lang sa iyo ang kahit na anong trabaho, bukas na bukas din ay pwede ka na magsimula. Congratulations! And again, welcome to Bukid ni Jose, Miss Montreal. Nalaki ang mga mata ni Krisa sa narinig na trabahong inaalok nito sa kanya. Ano?